Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Start na naman tayo ngayong araw mga boss. And eto na pala mga boss yung sa side natin. Ayan, kung mapapansin natin mga boss is may wall cladding na tayong nilagay. Yan na yung wall cladding na nilagay natin mga boss. Ayan. Ayan, kung mapapansin natin mga boss, napakaganda na siya. Oh. Ayan, eto na yung side nitong unit na ginagawa natin mga boss. Ayan, yan na yung final coat nga natin ng pintura. Ayan, tapos yun, naglagay tayo ng wall cladding dito sa may gitna nitong bintana natin. Ayan, yung slide up na bintana natin na dalawa. Ayan, ito na yung wall cladding natin. Tapos dito pala mga boss, meron pa rin tayo ditong nilalagay na wall cladding sa may part na to. Ayan, yung may part na to mga boss. Nilalagyan pa rin natin. I-share ko sa inyo mga boss kung paano natin kinabit tong wall cladding natin na to. Ayan yung paraan ng pag-install natin dito kapag mga ganitong type ng wall cladding. Maganda na yung side sa part na to. Dito pala mga boss, yan, dito sa may side pala na ito mga boss ng terrace na to. Kakabitan rin pala natin to mga boss ng wall cladding din. Ayan yung part na yan, may patayo pa rin tayo dyan. Dito naman mga boss sa first floor natin mga boss. Yung sa may tiles pala natin dito mga boss. Ayan, sa may toilet na existing natin, ayan, natapos na rin natin to. Ayan, i-tiles na rin natin to ng buo. Tapos yung sa may laundry area natin, tapos na rin natin mga boss. Ayan, i-tiles na rin natin. Dito naman mga boss sa part na to, dito sa may kitchen area natin, yung kitchen cabinet pala natin, yung hanging cabinet natin, tapos itong sa may baba is na-install na pala mga boss. And ito na yung cabinet natin mga boss. Ayan. Ito nga pala mga boss is aluminum cabinet to. Modular aluminum cabinet. Ayan. Dito sa part na to is wala na tayo ditong cabinet sa may yung hanging cabinet natin, wala na. Kasi ito mga boss is may bintana nga dito sa part na to. Kaya ito yung hanging cabinet natin. Ayan, ganito yung ang layout nung kitchen cabinet natin. Dito sa ilalim mga boss may mga drawer tayo. Ayan. Ayan. May mga drawer tayo mga boss. 3 drawer yan. Ayan, 3 drawer siya dito mga boss. Ayan, 3 drawer. Tapos ito mga boss is open siya. Pinto lang. Ito, pinto siya dito. Open siya dito para sa ilalim nung kitchen sink natin mga boss. Nandito kasi yung kitchen sink natin. Ayan, try natin ito mamaya mga boss i-install yung kitchen sink natin dito. Ayan. Tapos dito sa part na to, may pinto rin tayo. Open area din to mga boss. Ayan, yung sa loob. Ayan, dito naman mga boss, may pull out drawer tayo dito mga boss. Ito daw mga boss is lagayan ng basura, yung trash bin area, itong part na to. Ayan, tapos dito sa may part na gas stove natin, ito kasi mga boss, itong part na to is gas stove to. Ayan, try din natin to mamayang i-install yung pinakang gas stove natin. Nandiyan na naman yung gas stove natin mga boss. May pull out drawer din tayo dito na medyo malaki. Ito mga boss. Tapos dito sa part sa baba, ayan to. Ayan, tsaka to isa pa. Bali 3 din yung pull out drawer natin dito. Tapos yun dito sa part na to, may open area. Ayan, may open din. May pinto rin siya. Ayan, kung mapapansin natin mga boss, dito sa part na to, wala tayong lagayan ng tawag nito ng gas tank ng gas stove natin. Yung pinakang gas tank, wala tayong lagayan. Ang gas tank pala na ito mga boss is dito natin ilalagay. Ayan, dito sa part na to yung gas tank natin sa area na yan. Bali ito sa to, yung hose natin, lalagyan natin ng access palabas dito sa may part na to. Ayan, kaya itong part na to mga boss na in-adjust natin before, may gamit din. Kumbaga, pwede rin nga dito ilagay yung gas tank sa may part na to. Mga boss, sa hanging cabinet natin, open area, ito mga boss is microwave oven dito sa part na to. Microwave, tapos may pinto tayo dito mga boss, parang awning type yung pagbukas ng pinto.
Ayan, lalagyan pa siguro nila to mga boss ng yung automatic na open. Yung pinakang ano dito, mga bracket dito mga boss. Ayan, lalagyan pa siguro ko to. Tapos yung dito, ayan, may pinto tayo dito mga boss. Ito mga boss is lalagyan pa nila ng shelves. May shelves tayo dito sa part na to. Tapos yung dito sa may part na to, may part na nakangat. Ayan, ito nakangat. Ito mga boss is rain shoot. Rain shoot yung ilalagay natin dito. May rain shoot dyan yan. May pinto rin tayo dito, dalawa. Ayan, may shelves pa rin to mga boss. Ayan, babalikan pa nung mga gumagawa yan. Ito na mga boss yung kabuuan nung kitchen sink natin mga boss. Ayan, may mga cabinet na siya. Ayan, ito lang mga boss yung advantage ng aluminum cabinet. Ayan, sa mga hindi nakakaalam. Itong aluminum cabinet mga boss is less maintenance na siya. Hindi mo na siya pipinturahan. Siguro mag-fade man siya is napakatagal siguro. Kasi ito mga boss is coated aluminum to. Yung mga ginamit dito materyales. Pero matagal yan mga boss bago siya mag-fade. Tapos ang isa pa, aluminum na nga siya. Hindi siya aanayin. Ayan, ito lang yung kagandahan kapag modular na aluminum. Unlike mga boss kapag plywood, yung kahit yung laminated plywood, may chance pa rin na anayin. Pero yun mga boss is depende rin kasi sa area. Lalo na kapag yung area is sa anay. Ayan, marami yung meron kasing area na maanay talaga. Ayun, kaya hindi advisable kapag plywood yung ginamit dito sa mga kitchen cabinet natin mga boss. Ayan, kaya ito mga boss is maganda rin talaga kapag aluminum. Yun nga lang mga boss is medyo pricey nga lang siya. Ayan, pero sulit naman yan mga boss kung sakali. Tapos yung dito sa second floor, ayun, fully close na natin to mga boss. Itong sa may part na to. Bale, ito na siya mga boss. Ayan, naka-close na siya. Ayun, yung dito sa itong buong master bedroom. Okay na siya mga boss, naka-close na natin. Pintura na lang natin to. Ayan, naka-close na siya. Ayan. Ayan, yung pinto pala natin dito sa may existing na terrace. Ayan, na-install na rin pala. Glass door din to mga boss. Ayan. Ito yung existing natin. Papunta dito sa may terrace natin na malaki. Dito mga boss sa may third floor. Ayan, ito pa lang sa side na to mga boss yung drywall din natin dito. Yung partition natin dun sa toilet tsaka dito sa room na to. Ayan, tinatakpan na rin natin. Ayan. Ito pala mga boss, etong floated panel natin na to. I-continuous na pala natin mga boss to. Ito na lang naman ng mga boss na part na to. Etong dugtungan. Ayan. Dito sa side na to mga boss, yung natapos na natin sa part na yan. Ganito na yung kinakalabasan mga boss pagkatapos. Ayan, sa part na yan. Ayan, tapos may ano yan mga boss, may kung makapansin nyo, may dugtungan tayo dyan pero hindi siya masyadong halata. Na kailangan din yung mga dugtungan natin is maganda rin yung pagkakakat natin para hindi halata yung dugtungan. Papansin natin mga boss is naka-direct pala to install sa wall mga boss. Hindi na tayo naglagay ng pinakang frame na ito. Ito kasi mga boss, pwede mo ring lagyan ng frame to ng yung iba ginagamit tubular, kahit tubular na 1x1. Yun yung ginagamit para sa frame. Pwede rin namang metal paring. Ayan, pero kalimitan mga boss kapag outdoor ito nilalagay, kailangan medyo matibay din yung frame na gagawin. Katulad nga ng tubular. Yung frame ng pag riribitan na itong wall cladding natin. Pero yung sa case natin mga boss, dinirect natin yan dito mga boss sa wall. Ayan, dinirect natin. Ito naman kasi mga boss, wall natin is pantay naman siya. Kaya wala tayong naging problema dyan. Ang ginawa natin dyan mga boss, dinirect natin sa wall. Mapapansin natin is nakadikit siya sa wall. Tapos yung paraan ng pagkabit natin mga boss, itong floated panel natin na to is may male and female din siya. And kung mapapansin natin ito,
Ito yung unang install natin mga boss. Ayan, ito yung unang install natin. Ito yung male part, itong sa side na to. Tapos ito yung female, yung sa side na to. Ito yung laging nauuna mga boss, itong sa side ng male. Ayan, ito lagi yung nauuna. Para pagdating dito sa kabila, yung female isasalpak na lang dito. Itong male isasalpak dito sa kabila. Kung mapapansin natin mga boss, ito, nakakawang pa siya. Ang ginagawa natin dito, huli na natin to pinipix. Ang gagamitin natin dito is sa black screw. Ayan, dito sa part na to. Yung sa unang install black screw yung gagamitin natin. Pwede naman to mga boss, lagyan muna kaagad ng black screw, pero yung sa atin mga boss, hindi muna natin nilalagyan. Sa pahuli na natin to nilalagyan. And depende naman yan mga boss sa mga diskarte natin. Ayan, ganito yung napili nating paraan. Bali ito, iba black screw natin yan. Kaya na dito mga boss ang 1 1/2 na black screw. Kasi mga boss, kaya black screw itong ginagamit natin dito sa unang part. Kasi ito mga boss, isa yan. Kung mapapansin natin, kahit nakadikit na siya mga boss, iskawang pa rin tong part na to. Hindi na aabutin ng rivet natin, kaya black screw na yung ginagamit natin dyan. Tapos dito naman sa part na to, ayan, nakadikit siya sa wall, which is ganito siya mga boss. Ayan, nakadikit siya sa wall. Kaya ang ginagamit na natin dito mga boss is blind rivets. Yung ginagamit pala natin na blind rivets dito mga boss is 1/8/3/4. Yung medyo mahaba na blind rivet para maganda rin yung kapit dito sa wall natin mga boss. Ayan. Yung mahabang blind rivet yung kailangan nating gamitin. Ayun, nasa sa inyo na yun mga boss kung gaano kalimit yung ilalagay nyo. Ayun yung nilalagay natin is halos ano siya, siguro is 20 cm yung gap neto. Yun yung nilalagay natin para medyo makapit din siya mga boss. Pwede rin naman mga boss gamitin dito is black screw. Ayan, pwede rin dito black screw. Pero para sa atin mga boss, napaka-hassle kasi pag black screw. Pag black screw, lalagyan pa natin ng tawag dito. Meron pa to, kailangan pa natin ng Torx. Ayan, ito kasi mga boss, pag blind rivets, direct na siya mga boss. Ayan, madali na siyang install. Matibay naman to mga boss. Basta mahaba yung gagamitin natin na blind rivets, tapos medyo limitan lang natin ng konti. Tapos after natin dito mga boss, ayun nga, isasalpak na lang natin yan, dire-diretso hanggang dito. Tapos after natin isalpak lahat yan mga boss, ayan, ganito na yung mangyayari sa side na to. Tapos yung dito, ayan, may nilalagay naman pala tayo dito mga boss na wall angle. Ayan, parang di lang natin sure kung wall angle talaga yung tawag doon. Ayan, yung dito mga boss, kung mapapansin natin yung sa end. Ayan, may nilalagay tayo na ganyan. Parang ang style kasi niyan mga boss is parang wall angle. Ayan, pang cover dito sa mga end. Sa mga end natin mga boss, katulad nito. Ayan, kukuberan natin ito. Ayan, ganun lang yung paraan natin mga boss sa pag-install nito. Ayan, sa pagkakat naman nito mga boss, ayan, sa mga hindi nakakaalam, yung pangkat nito, ginagamit natin dito mga boss na pangkat is cutting disc na pang tiles, yung pambato na cutting disc, yun yung ginagamit natin na pangkat dito. Ayan, ganito yun mga boss, yung nilalagay natin sa mga side. Ayan, kung mapapansin natin siya, parang wall angle siya. Ayan, hindi natin alam kung ano yung exact na tawag dito, kaya mamaya i-search natin. Ayan, bali ganito yung gagawin natin dyan mga boss. Ayan, try natin sample tong isa na to. Ayan, nakaganito siya mga boss. Ayan, nakaganito siya sa part na to. Ayan, ito pa pala yung isa mga boss. Kapag direct sa wall kasi mga boss is ano siya. Ayan, malaki yung kawang niya dito. Ayan, malaki yung kawang niya dyan mga boss. Ayan, sa part na to. Ayan, malaki yung kawang niya. Kaya ang ginagawa natin, bawasan natin tong sa may kabila na to para lumapat siya dito. Itong part na to mga boss. Dito naman mga boss sa kabilang unit, ngayong araw pala mga boss is ito palang mga poste natin mga boss. Ayan, maglalagay na pala tayo dito mga boss ng pinakang wall putting natin mga boss. Ayan, kung mapapansin natin may abang tayo dito ng bakal kasi nga binuhusan ulit natin to. Itong mga poste natin para pantay dito sa may wall putting natin mga boss. Ayan, lalagyan natin dito mga boss ng wall putting. Ayan, paikot siya dito mga boss.
Ayan. Hanggang doon mga boss sa may likod. Ayan. Tapos yung ibang mga butas ng pundasyon natin mga boss. Ayan. Binabalik na rin pala natin yung mga lupa natin mga boss. Para at least tumantay na to. Ayan.